Ano? May papabago na naman siya dito sa plano? Pambihira naman. Ang share ko po sa inyo ay mga paraan para makatipid sa pagpapagawa ng bahay. Pero bago po yan, yung original floor plan nitong pink house, wala talaga siyang dirty kitchen. Kaya lang naisipan ko lagyan dahil tuwing nagluluto ng mga isda, tapos lalo na yung tuyong isda, sobrang nangangamoy talaga yung loob ng bahay. Kaya yung bintana na from dining area to dirty kitchen, pinasara ko, pinasemento ko na lang siya. Kaya yung resulta, kailangan maglagay ng wiring sa loob mismo ng concrete bago siya sementohan. So, tapon talaga sa oras, pera, at pagod. Dahil yung bintana na tinanggal doon na bakal, inalis na siya at hindi na rin siya magamit dahil wala naman talagang mapaggamitan din. Plus, during nagsisemento nung bintana, syempre, maalikabok siya at talagang magdudumi yung dining area. So, imbis na relax na lang sana ako, kailangan ko pang syempre maglinis, ayusin yung dining area, takpan ang dapat takpan. So, tapon oras talaga. Saka pagod din. Pera din talaga. Kasi nagbayad na naman ako ng another sa laborer at sa materialis din na semento plus yung bakal din na gagamitin dito. Kaya yung mga sumunod na bahay na pinagawa ko, talagang pinag-isipan ko na siya. Yung plano talagang tiningnan ko. Kaya naging resulta, maayos naman yung pagkakagawa ng iba ko pang units. Wala namang masyado naging problema. So nakatipid talaga ako ng pera doon, oras at pagod. Kaya naman i-share ko na sa inyo ang mga paraan para makatipid sa pagpapagawa ng bahay. Number one, i-check mong maigi yung plano at siguraduhin mong ito na ba talaga yung gusto mong design ng bahay at pati na rin yung loob ng bahay, ganito na ba talaga yung itsura na gusto mong kalabasan? Example, yung original na design ng bahay mo ay may divider talaga sa gitna ng sala at ng dining area. Pero after magawa, napansin mo na masikip pala ang may divider. Kaya naisipan mo na ipabakbak na lang ito. Kung kahoy yung divider, at least madali-dali namang bakbakin. Pero kung simentado ito, naku, matrabaho talagang bakbakin to. At ang problema pa nun, yung electric wiring sa loob ng concrete, maapektuhan din. So, again, kailangan mo na naman makipag-meeting sa contractor mo para sabihin sa kanya yung changes na gusto mong mangyari. So, waste of time ka na, money, at pagod ka rin dito. Sunod, mag-check ka ng mga materyales niya sa lugar nyo. Ikumpara mo yung presyo ng bawat isang supplier dyan. Pag-deal ka, sabihin mo na sa inyo ako kukuha ng mga sumusunod na materyales. Pero bigyan mo ako ng discount. Sigurado naman ako na papayag sila. Basta maayos mo lang silang pakikiusapan. Sabihin mo na rin yung total cost estimated na magagastos mo sa materyales para mas mabilis mo rin silang makumbinsi na bigyan ka talaga ng discount. Sunod, pagbili mo ng materyales, i-check mong maigi yung quality. Example, yung bakal. Hindi mo lang i-check kung gaano kalaki yung size ng bakal. I-check mo rin yung timbang mismo ng bakal para matest mo kung siksik ba talaga yung bakal na to or magaan lang siya. Siyempre, pag magaan, mas low quality yung bakal. Mas mabigat, mas maganda yung quality niya. Especially kung yung bakal na ito ay gagamitin mo para sa pundasyon ng bahay mo. Huwag mong tipirin yan. Para hindi mangyari na konting paggalaw lang ng lupa or paglindol, tumatagilid na yung bahay mo. Dahil sa sobrang nipis ng bakal na ginamit at sobrang gaan din. Kaya makakaapekto talaga to sa quality ng pundasyon na bahay na ipapatayo mo. Naniniwala ako na dapat may sapat ka na kaalaman sa pagpapatayo ng bahay para makatipid ka sa pera, oras, at pagod at hindi ka rin sobrang ma-stress. Kaya naman sinishare ko sa'yo ang mga kaalaman ko at experience. Ang kalabang ko dito ay pagiging walang malasakit. Kaya naman lagi kong pinaglalabanan. May binuo nga pala akong grupo, ang All About Bahay. Magsama-sama tayo ditong magtulungan at mag-share ng experience. Pwede rin kayong mag-ask ng question dyan. Alam ko, gustong-gusto mo na magkaroon ng sariling bahay, kaya lang natatakot ka.
na baka hindi maging maayos 'to. Naniniwala ako na dahil may nadagdag na nakaalaman sa'yo, magiging smooth na ang pagpapagawa mo ng bahay. Alam ko kayang-kaya mo 'yan. Alam ko nagustuhan mo ang video ko kaya naman pa-like, follow, share, and comment ka na rin. Yung business ko nga pala sa Lucena City, yung Len Transient House, yung link nasa comment section sa baba. Again, ako nga pala si Len Hagoba at naniniwala ako sa kasabihan, kapag determinado ka, sigurado akong malayo ang iyong mararating. Bye!